Hi, ako si The Great Unknown. Alam mo ba ang tungkol sa mga kulto o sa mga anti-Kristo na samahang pangpolitika at mga simbahan? Kung ito ay di mo pa alam, ngayon ay bubuksan natin ang iyong kamalayan sa katotohanan tungkol sa kanila. Sila ang mga samahan kung sa simbahan tayo nakabase, na nagtuturo ng mga saliwa at salungat talaga sa aral ng katotohanan ng kaligtasan. At ang unang dahilan nito ay ang pera. Dahil ito ang bumubuhay sa mga tagapagturo nila. At ang pera ng mga miyembro ay binubulsa nila at nilalaan sa pangsariling kagustuhan lamang nila. Kaya ang mga taga-sunod nila ay gutom, payat at madalas nagkakagatan sa loob mismo ng mga samahan na kinabibilangan nila. Dahil madalas kung sino lamang ang magaling magsipsip sa mga tagapamuno, yun lamang ang nakakagatas para sa pakinabang ng simbahan. At ito ang dahilan ng pagseselos ng mga taga-sunod sa loob na nagsasanhi ng di pagkakaunawaan ng mga miyembro nila at nagiging ugat ng pagtatalo-talo nila. Maraming katangian ng mga anti-Kristo kung iisa-isahin natin ito. Bibigyan kita ng mga ilan sa mga bistadong katangian nila. Madalas lang nila ipangaral ay ang grasya ng Diyos, ngunit di mo naman talaga nalalaman ang totoong aral tungkol sa mga lihim ng kaharian ng langit. Ayaw nila na nalalaman mo ang patungkol sa kasiraan ng samahan nila at ayaw nila ungkatin mo ito. Dahil nakakasira daw ito sa imahe nila. Binubulag nila ang katotohanan, sa pamamagitan ng pangdaraya mismo gamit ang salita ng Diyos sa Biblia. Ito ang paraan nila para sa manipulasyon ng pananalapi nila, o para sa pangangalakal sa mga tao gamit ang salita ng Diyos. Alalahanin natin na sa Diyos ang lahat ng bagay, at hindi pulubi ang Diyos, bakit kailangan pa nila ito ipanglimos at bakit kailangan ang mga simbahan ay may ikapo, at may mga abuloy pa. Dito pa lang alam mo na agad ang katotohanan, na binubulag ka na lang ng mga samahan sa mga panambahan ngayon. Hindi ko gusto makasira ng samahan o relihiyon, ngunit katotohanan ang magpapalaya sa atin sa kasalanan ng mundong ito, upang matagpuan natin ang kaharian ng Diyos sa langit. Iilan lamang yan na katangian ng mga anti-Kristo na nabanggit ko. Marami pa silang mga lihim sa loob ng bawat sekta ng simbahan nila. At kung sa loob naman tayo sisilip, dito nagaganap ang mga matitinding lihim nila, mula sa kalakarang legal at ilegal. Mula sa prostitution, pangbebenta ng droga, at koneksyon sa pampolitika, na pinagbabawal mismo ng banal na mga libro. Dahil kalaban ito ng gawain ng Diyos, at hindi ito pinahihintulutan na makapasok sa kaharian ng langit. At kung babase tayo sa libro tungkol dito, simple lang ang papaliwanag sayo ng Biblia. Lagi tinitira o inuusig ng Diyos ang mga pamunuan, at dahil ito sa mga ganyang uri ng kalakaran. Sobrang dami ng kulto sa panahon ngayon. At tinatago nila ang mga katotohanan tungkol sa dapat nating malaman sa kaharian ng Diyos. At dapat alam mo din, na ang mga simbahan ay free sa lahat ng tax kaya sinasamantala nila ito, at para sa mga halang ang bitukan na tagapamuno, benepisyo sa kanila ito. Na hanggang ngayon, ay nauwi na lang ito sa isang uri ng scam at tila modus na ang ginagamit sa panglilimos ay ang salita ng Diyos. Ito ang mapait na katotohanan na di mo kaya tanggapin sa sarili mo. Lalo na kung sa simbahan ka umaasa sa kakainin mo, dahil sinasahuran ka nila, para iligaw mo ang mga tao sa katotohanan. Mag-iingat ka sa mga simbahan na konektado sa mga pampulitikong kalakaran at kinagagawian. Isang patunay na kaagad yan na dapat di ka mabulag, dahil sigurado ako sayo na anti-Kristo yan sila. Ganito ang simpleng rason. Para makita mo, sa simbahan maraming tao, at mga taga-samba dito. Papasukin ito ng politiko, para sa impluwensya, at sa pagiging kulto. Upang mapaniwala ang mga tao na malakas sila. At kapalit nito ay ang kapangyarihan sa gobyerno at may karampatang bayad na salapi. Kung magpapagamit ang simbahan sa gagawin nilang agenda at plataforma, ng manipulasyon nila. At dito na pumapasok ang 666 o ang programa ng demonyo. Bakit nga ba tinawag na programa ng demonyo? Nakasulat sa Biblia na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Simpleng paliwanag lang ito, na magbabukas ng kamalayan mo, kung bakit nga ba sila naging anti-Kristo. At kung paano sila tinawag at napasok sa programa ng demonyo. Marahil ay kinagulat mo ang bagay na ito kung di ka pa bukas sa mga kaunawan na ito. At alam mo ba, na nasa loob mismo ng simbahan at politika ang mga mangkukulam. Simpleng filosofiya ang magbabukas ng kaisipan mo para maintindihan mo. Sa tingin mo ba, puro mabubuting tao ang pumapasok sa simbahan? At sa politika, hindi ba ang pumapasok sa mga simbahan ay ang mga humahanap ng kapatawaran at kaharian ng Diyos? Sa madaling salita, makasalanan at mga ligaw sila. Ayaw kitang ilayo sa pananampalataya mo, pero nasa iyo pa din kung pakikinggan mo ito. Ang tunay na kaligtasan ay kung katotohanan ang siyang tinuturo sa iyo, at ang katotohanan ay hindi ka ililigaw ng mga magiging aral na ituturo sa iyo nito.
Mapapansin mo ito sa mga anti-Kristo, mahilig sila sa debate, at argumento, mahilig sila makipag-agawan ng tupa o ng tao. At mapapansin mo na mahilig sila magpapansin. At kung alam mo kung paano gumagalaw sa spiritual na mundo ang mga demonyo, makikilala mo sila sa kaanyuan ng demonyo. Lahat ito ay lumalabas sa mga pagkatao at pag-uugali nila. Lagi silang uhaw sa atensyon, kaya sa pakikipagtalo at pakikipag-away, dun sila napapansin, dahil ang gusto ni Satanas ay siya ang pinapupurihan. Ang pinakamasaklap dito, ginagamit ni Satanas mismo ang tao at maging ang salita ng Diyos para mabulag ang mapapaniwala nilang tao na ang personang nakikipagdebate at nakikipaggulo na siya ay tunay na mahusay sa talastasan sa Biblia. Kawawa ang mga tao na ganap na mapapaniwala niya na magaling siya sa salita ng Diyos. Dahil pandaraya ito ng dyablo, kung ito ay di nyo napapansin. Dahil tuwang-tuwa ang kaaway kung nag-aaway-away ang mga tao dahil sa salita ng Diyos. Ito ang hindi alam ng mga tao ngayon. At ang gusto ng mga tagapaghatid ng aral ng salita ng Diyos. Ay sila na ang sinasamba ninyo bilang Diyos, at gusto nilang tawagin nyo silang banal na espiritu. Iisa lamang ang banal na espiritong dapat mong kilalanin, at yun ang Diyos na anak ng Ama sa banal na espiritu niya nagmamula. At yun si Jesucristo. Ngunit sa huling panahon na ito, nagiging unholy ang pangalan na ito. Dahil nagagamit na ito sa lahat ng uri ng kasamaan ng diablo. At nasulat din sa Biblia, na sa huling panahon ay maglalabasan ang mga bulang propeta na gagamitin ang pangalan niya. At hindi lahat ng tumatawag sa Ama ay makakapsok sa kaharian niya. Kaya mag-iingat kayo, dahil salita na din mismo ng Diyos ang nagbigay ng babala tungkol sa mga diablo ang gagamit sa pangalan mismo ng kanyang anak. At ayan ang mga katangian ng mga anti-Kristo. Ang Diyos ay banal at walang bahid ng dungis o kamunduhan, lahat tayo ay nagkakasala dito, kaya di tayo pwede na umastang Diyos dito sa lupa, dahil may Diyos na pinaka-Diyos pa sa lahat ng nagpakilalang Diyos sa lupa. At yun ang banal na The Great, mula sa Holy Civilization of Unknown. Ang The Great Civilization of Unknown ay isang Holy Promised Land. At di pinapapasok doon ang mga nabanggit ko sa iyo tungkol sa mga anti-Kristo. Banal na libro na mismo ang nagsasabi nito, kung nagbabasa ka ng Biblia. Kaya magsilbing babala ito sa'yo. Nawala sa relihiyon at politika ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Ito ay base sa pananampalataya mo at sa mabubuti mong gawa na ayon sa katotohanan. Kaya simula ngayon, nawa ay nabuksan ko ang kamalayan mo, upang mabanhian ka ng liwanag sa dilim na posibleng maganap sa darating na panahon sa mundong ito. Kaya humayo ka kaibigan, magtiwala ka lang sa Diyos at sa sarili, dahil may gagawin ng Diyos na di natin inaasahan araw-araw.